Magandang araw, ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Tatlong intensyon sa pagbabasa ng Bible na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang sabi po ay, "All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness." Kapag sinabi nating inspiration sa mundo, madalas nating gamitin ito sa context na na-inspire ako kasi ang ganda ng sinabi niya or na-motivate ako dahil sa kwento niya. Pero alam niyo ba na sa Bible, iba ang bigat ng word na inspiration? Sabi nga sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, inspiration of God ay literal na God breath. Oo, tama ang narinig mo, hininga ito ng Diyos. Ibig sabihin, bawat salita sa Biblia ay galing mismo sa hininga, sa puso, sa isip, at sa layunin ng Diyos. Hindi lang basta-basta inspirational quote, hindi lang basta magandang kwento, kundi ito ay mismong mga salita ng Diyos para sa iyo at para sa atin. Ang first teaching ngayong araw is, the Bible is a faithful copy of the original. Unang-una, dapat nating maunawaan na ang Bible na hawak natin ngayon ay hindi basta gawa-gawa ng tao lang. For centuries, scholars, scribes, and believers have worked hard to preserve the original manuscripts. Though ang original text ay matagal nang wala sa physical form, God has preserved His Word faithfully. Kaya nga sabi sa Psalm chapter 12 verse 67, "The words of the Lord are pure words, thou shalt preserve them." Kaya kung may mga duda ka minsan, totoo ba ang Bible ngayon? Baka naman may dagdag na, tandaan natin na ang Diyos mismo ang nag-preserve ng kanyang salita, faithful siya sa kanyang promise, at hindi siya magbibigay ng salita na mawawala lang o magbabago depende sa panahon. Ang second teaching is, the Bible is profitable for Christian life. Profitable siya for doctrine, para sa tamang aral, para malaman mo kung ano ang tama at totoo. Profitable siya for reproof, it corrects us. Kapag tayo ay nalilis ng landas, ang salita ng Diyos na nagsasabi, "Anak, mali yan, bumalik ka." Profitable din for correction. Hindi lang niya itinuturo ang mali, kundi tinuturo din niya kung paano itama, at higit sa lahat, for instruction in righteousness, para turuan tayo kung paano mamuhay na may kabanalan at integridad. At ang last teaching is, the Bible is our training manual for godliness. Alam mo yung manual na kasama ng appliances natin. Kapag may nasira, dun tayo tumitingin para maayos. Ganoon din ang Bible. It's not just a source of comfort, but also a training manual. Training para sa godliness, training para sa kabanalan. Sabi nga sa verse 17, kung itutuloy natin ang 2 Timothy chapter 3 verse 16, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all God's good works. Ibig sabihin, binigay sa atin ang Biblia para tayo ay maging handa sa bawat good work. Hindi para magmukhang banal lang, kundi para tunay na maging makadiyos sa salita, sa gawa at sa puso. Yun lamang po.